Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng opinion at reaction ay ito pong pag-question ng mambabatas o ilang mambabatas dun po sa ginawang action ng inyong VP Sara Tamilmil dun po sa kanilang prayer rally. Jericho March daw yun eh. Dapat doon kayo nagpunta sa Israel kung Jericho March. Di ba yung 3 days na umikot si Joshua sa Jericho at bumagsak yun? Ano napabagsak ninyo? Sarili ninyo. Napabagsak ninyo ang inyong political capital. Ganun kayo. Kaya yung mga sumuporta dyan sa prayer rally na yan, tandaan ninyo. Kung may ambisyon sila, naging tambalos-los sila para sa 2025. Kaya saktong-sakto yung sinabi nitong si Tamilmil. Ang hilig natin sa tino. Baka yung mga ano dyan, bakit? Tambalina, tambaluslos, Tamilmil, tanga, tae. Di ba DJ Byron? Ayan, may si DJ Byron po. I-follow nyo po yan. No, napaka-pogi po niyan. Taga San Francisco yan. Si Ate Carclea, yung magpapalit yun at magbibigay ng pulang sweatshirt. No? Follow nyo rin yan. At yung iba pang mga pro-admin vlogger. Biruin nyo, nakakahiya, no? Vice President ka. Bumalik na yung Pangulo. Caretaker ka ng bansa ng halos 5 araw. Pero gago ka. O tignan nyo yan. Ha? Nung bumalik ang Pangulo. Ha? Siyempre, magbabalita yan. Doon sa Villamor Air Base, nagbalita siya. Tulad ng dati. Sino nandun? O, tignan nyo. Salamat po sa RTBM. Tignan nyo. Si Tamilmil. Kapal na mukha. Plastic na plastic si Gaga. Puta. Mapapamura ka na lang. Yan dapat ang Glenn Chong, dapat yan ang sinasabihan mo nung sinabi mo kay FL Lisa. Sa kapal ng mukha mo, Tamilmil, walang gamot. O, sabi ni Aimee yan, ni bago ko lang. O, ito yun. Walang gamot sa kapal ng mukha mo. Kasi yung mukha mo, kasing kapal ng mukha ng orokang buhaya. Pambihira. Punta-punta ka dun sa rally na kung saan ang isinisigaw, "Huwag ka nang bumalik! Huwag ka nang bumalik! Sinungaling! Sinungaling! Hustisya! Hustisya! Pabagsakin! Pabagsakin! Mag-resign ka na!" Nandun siya nung last day. Ano pinagsasabi niya? O dito po, sa Impact Leadership ha? Kunin lang natin. Salamat po sa Impact Leadership. Tingnan nyo. Ang pinagsasabi niya. O, tingnan nyo. Sinong kamukha niyan? Nandito ako para makiisa laban sa pandarahas, pang-aape sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media. O sino ba nang haharas? Sinong nang aapi sa SMNI? Gunggong ka pala eh. Yung mga taga SMNI ang gumawa ng sarili nilang multo, lalong-lalo na yung 2 bugok dyan na kinontempt ng House of Representatives. Tapos, ginagawa lang ng legislative franchise ng House of Representatives yung kanilang mandato. Magsasabi ka ng ganito? Pandarahas? Ano yung pandarahas? Dinaan ba sa dahas? Pang-aapi. Paano sila naapi? Sila nga nang api. Nagbigay sila ng false information. Ha? Vilifying the Speaker of the House without proper facts or information. Tapos, ang House of Representatives pa ang nangaapi kasi tinutukoy niya SMNI. Yung MTRCB pa ang nangdadahas ng aapi. Yung NTC pa ang nangdadahas at nang-aapi. Gago talaga itong Vice President na ito. Di ba? Pero mo, parte siya ng gobyerno na yon. The freedom of media, SMNI lang.
Di ba? Eh di sana ganyan din ang sinabi mo nung panahon na tuwang-tuwa ang SMNI na huwag bigyan ng prangkisa because of their violation. May ngumaungaw ba ng ganito na inaapi at dinadahas ang ABS-CBN? Wala. Diba? Grabe oh. Nakita nyo yan ha? Kita nyo yung pagiging two-face. Doble cara nitong tamilmil na ito. Ito pa mga kababayan. O tingnan nyo. Oh. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ng ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya, para sa lahat. Pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Tingnan nyo na lang yung dulo. Pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Tama ba yung sinabi niya? Naintindihan niya ba yan? So, ibig sabihin, hindi ka parte ng gobyerno. Nananawagan ka sa sarili mo? Kaya tama-tama mga kababayan, ayun sinabi, tingnan nyo. Magdasal tayo, ng katotohanan ng hustisya, para sa lahat. Pantay-pantay ang Ano yung pantay-pantay? Oy, BP. Pantay naman talaga. Pumapantay talaga. Pumapantay talaga. Di ba, Aichang, Elora? Oops! Bago pala tayo magpatuloy, nakalimutan ko, pasensya naman. Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video sa mga nagbi-video replay. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang pa-blessings. Si Mama Lou Parker, siya po ay nag-super thanks. At si Ilocana Kana, siya po ay super stickers during our video premiere. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at malapit na po tayong mag 25k. Uy, nakaka-1/4 na tayo ng 100k. Pasensya naman kung nakalimutan ko na ha. Kasi natutuwa lang po ako dito kay Bakit ka Napaghahalata mga kababayan. She does not do well itong mga ambush interviews. No. Napapansin nyo? Lagi siyang may video, may binabasa. Doon siya magaling kasi nagbabasa eh. Pero this one, like this, isang patunay na hindi siya pwedeng maging leader ng bansa in a national stage. Doon ka na lang sa bayan mo, ng mga urukan, ng mga buhaya doon na may 51 billion at how many millions of CIF. Mga walang hiya, ilan ang mga baril ninyo? Di ba? Pagtrato daw ng gobyerno, pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Kasama parte ka ng gobyernong Marcos eh. Nananawagan ka na ipagdasal natin, hindi didinggin ng Diyos ang dasal mo dahil bulaan ka. Ito pa. Pagpasensya na yung mukha ni Risa. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Quiboloy ay isang pandarahas at hindi patas. Naralapat lamang na bigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Biruin mo, sinabi niya, rape victim daw siya noon. Di ba? Si Quiboloy nga hindi patas eh. Kat kayo ang hindi patas. Bakit? Bakit tinengga ng tatay mo yan? Nung panahon niya, pinortektahan niya si Quiboloy. Nung dinismiss ng prosecutor sa Davao, yung nireklamo nung dalaginding, nung minor na panghahalay sa kanya, di umano ni Quiboloy, dinismiss nyo. Anong ginawa nung bata at ng magulang? Itinakbo sa DOJ, pinari-review. Wala nangyari, nandun lang. Bakit? Hawak nyo eh. Termino ng tatay mo eh. Makapangyarihan sila eh. O ngayon, wala na sa pwesto ang tatay mo. One and done.
Mali ba? Mali ba? Nabuksan na ito? Na i-review na? Kasi wala na yung force, yung dark force na pumapaligid sa DOJ. Nabusalan sila, nakontrol sila, o ngayon nawala na si the name it should not be mentioned, Harry Potter. 'Di ba? Wala na yung dark force o dark clouds o si Darth Vader. Wala na. Therefore, makakagalaw na ang DOJ. Tapos sisisihin ninyo? So, ilang ibang sabihin yan. Gusto nyong saklawan yung hustisya. Gusto nyong pagtakpan palagi yung pagkakamali. Gusto nyong i-sweep under the rug ang mga pagkakamali ng mga kaibigan ninyo dahil may mga utang na loob kayo sa kanila, lalo na kay Quiboloy. Malaki ang utang na loob nito kay Quiboloy. Mga kababayan, ha? Hindi daw patas? Di mas lalong hindi patas doon sa mga biktima. Allegedly ni Quiboloy. Dapat sinabi mo rin yan sa mga ginawa na hearing ng Kongreso. Nakakahiya ka, Vice President ka pa man din. Pero kumakampi ka sa allegedly criminal. So ano ka? Kanudler ka ng allegedly criminal. Kasi bakit? Dami na nakuha siguro. Tatanong lang. Di ba? O ayan pa mga kababayan. Masaya ako, o masaya siya, masaya pa siya. Dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagitim para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. Iutot nyo lang yan. At ito ay pagpapakita ng ating freedom of speech. Yan pala patas na trato. Yung sinasabi mo kanina. Kailangan pantay-pantay. Ayan. Sinupil ba kayo? Pinigilan ba kayo? Pinagbawalan ba kayo dyan sa Maynila ni Hani Lacuna? Binigyan kayo ng permit yan kasi sa Maynila hindi ka makakakuha ng ganyan kung wala kang permit. Pinagbigyan kayo. Nasaan yung sinasabi nyong dapat pantay-pantay? Kayo nga ang ang hindi po malaban ng parehas Isa lang naman yan. Sana wala nang ganyan. Kung matapang si Quiboloy, alam niyang wala siyang kasalanan, na patunayan niya yung mga akusasyon sa kanya ay gawa-gawa lamang, moro-moro mo lamang. Kung umaten na lang siya doon sa SMNI franchise sa lower house at doon sa children, family, women, so whatever ni Hontiveros, hamarap siya. O di wala sanang ganyan. Nalaman ng mga mambabatas, okay, naliwanagan tayo. Ito anong legislation ang gagawin natin? In aid of legislation para makagawa tayo ng batas na ganito dapat, ganyan dapat. Nasaan doon yung pag-aano sa kanyang karapatan? Siya ang hindi marunong gumalang sa karapatan. Siya ang hindi marunong gumalang sa batas. Siya ang bastos sa institusyon ng Kongreso. Tapos gaganyang ka? Nagpunta ka dyan, wala kang kahihiyan. Tapos nagpunta ka, dumalo ka pa doon sa arrival ng Pangulo. Wala ka talagang kakahihiyan. Ang kapal ng mukha mo. Walang gamot sa kapal ng mukha mo. Sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Yang ginawa mong ganyan, tambaluslos ka. Ikaw pala yun. Back at you, bitch. Diba? Sorry naman po. Nakakaasar Biruin mo. Government official ka. You hold the second highest position in the land. Traitor Ngiti-ngiti, becho-becho. Pagdating doon nang nakalabas, labas siya ng video. Tapos punta pa siya doon, tapos magsasalita ng ganito. Na ang gobyerno sana ay pantay-pantay ang pagtrato. Gago ka pala nasa gobyerno ka Hindi nag-isip, bobita. Ito tinatawag mong matalinong bobo. Diba? Ang kapal ng mukha. Yan, babalik ko talaga sa inyo yung mga pinagsasabi nyo. No? Yung pinagsasabi nyo kay speaker, yung pala sa inyo magbabounce back. No? Kayong mga biyats, kayong mga Karens, no? Tulad ni Tambalina at ikaw na Tamilmil. Hindi mo nakapagsalita siya dyan, pero pag sa issue ng West Philippine Sea, na nahuli yung tatay niya, na meron palang gentleman's agreement sa China, dahil yung China napikon na, ayun, dahil ayaw natin tanggalin yung BRP Sierra Madre, lumalabas ngayon, in the perception of the many, na yung tatay niya pala.
Isi-separate content natin yan. Kasi may isang mambabatas na gusto yatang ipatawag si Prime Minister ni Baal sa Kongreso, tanungin kung totoo yung sinasabi nung hinayupak na yung spokesperson ng China, si Wang Wenbin, si Bingbing. Oh, yung isa ring walang utak, na tulad nitong si Tamil Mail. Alam niyo mga kababayan, nililibot ko kasi itong FB page ng Impact Leadership. Sa ako lang nakita yun. Na-miss ko yun eh. Kaya natatawa ako. Pasensya naman kaya. Natatawa talaga ako. Oh. 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 Di ba, Elora Aichang? Oh, di ba Mami B? Si Mami B, oh. Nagtatampo na to. Hindi ko na siya shoutout. Shoutout kay Mami B. Mami B means beautiful girl. Wala pong ano yun. Mga friends po natin yan. They are sisters and brothers from another mother. Sila RN Tucent, si Red, taga Boston po yan, takaw sa beer yan. Si Kuya Danny, si Hattori, yan, si RN Tucent, si Samdi, at yung iba pa po, si Mr. Mohamed, no? Mga taga Pinas, no? Meron nga po nagkomento dito na kasasabi lang sa akin, bias vlog daw ako kasi nga tingnan nyo yung vlog ko na yung si Risa Hontivero, sinupalpal si Tamil Mail. May nag-comment doon. Itigil ko na daw yung bias vlog ko. O ito lang masasabi ko sa iyo. Sino ka? Di ba sabi ko sa inyo, wala akong wapakils ako sa mga ganyan. Gusto nyo mag-vlog din kayo. Depensahan nyo yung, yung amo ninyo. Di ba? Pala eh. Paano ako naging bias? Wala lang, yun na lang sabi niya. Hindi niya masabi kung ano. Ba't mo pinanood? Gago. Di ba? Buti hindi pa si Banat Boy o yung mga taga mismo ang sinabihan mo niya. O hindi, yari ka, ang dami yun. Mag-isa lang ako. Walang tagapagtanggol sa akin. Tagapagtanggol ko si Elora. Binabara nila Elora yan, nila RN Tucents. O, di na nyo, yung mga friends ko talaga, oh. O, yan ang mga true friends, di ba? O, ngayon, nung pagpunta ni doon sa prayer rally kuno nila, may mga mambabatas na bumanat sa kanya. Unahin muna natin si Ladies First. Ladies First. Si Representative Janet Garin. Oh, itong si Garin, kawawa to nung DOH Secretary to. Kasi dilaw ito. Pero ngayon alam niyo sa totoo lang, itong si Janet Garin mukhang mas may sense pa yung sinasabi niya. No, lalo na yung pagdepensa niya sa sinabi ni Glenn Chong kay FL Lisa. Mukhang may sense pa siya, pati yung binara niya yung pag-ayaw ng DepEd sa Chacha. Ha? Galing eh. Mukhang si Janet Garin, baka gusto ko na rin tawaging ninang Kaso dilawan eh. Representative Garin, ha? Baka pwede mo naman ako i-shout out dyan. Sabi siguro ni Janet Garin, sino ba tong tokes na tong daming ninang nito? Ba't ayaw niya akong ininang? Dilaw po kayo eh. Dilawang kayo, mahirap na. O eto po, sa Inquirer, lawmaker questions BP Sara for defending Quiboloy amid accusations. Ayan. Okay. During a press conference, House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin said Duterte ought to separate her official responsibilities as the country's second highest official and her personal association even if she has political desires in the future. Garin is referring to speculations that Duterte might run in the 2028 presidential election and might be hoping to tap Quiboloy in her future campaign. Particularly, her father has become administrator of Quiboloy's estate. Quote, being the vice president and being the member of the cabinet vis-a-vis, being a friend or a possible benefactor of Pastor Quiboloy, I believe those things should be separate. Correct! Diba? Walang gana. Nakakaasar eh, di ba?
Talagang iisipin mo, traidor talaga, si Tamilmil. Isipin mo, ginawa kang caretaker. Sabi nga ni Harry Roque hindi pwedeng lusubin ng Malacanang hanggat caretaker si BP kasi ano iisipin namin? Traidor kayo. O yun palang balak nila eh. Talagang gusto nilang pabagsakin ang administrasyong Marcos at iyo po si Tamilmil. Sa palagay nyo, papayag unang-una dyan ang mga dilaw? No way! No way! The Dilawans hate the Dutertes. O, sa palagay nyo, papayag ang Marcos loyalists at supporters? No way! Hindi pwede dahil nakita natin ang kakayahan ni Tamilmil. Ha? Bakit natin tinatawag na Tamilmil? Tamilmil sa issue ng West Philippine Sea na kung saan ang involved ay mga inchik. Ang involved ay mga tsekwa. Ang mga balahura, sinungaling na tsekwa. O, baka nga ang financial nito galing pa sa China. Tatanong lang ha. Malaki po ang benefits nila from China. Ang daming Chinese dyan eh. Inuulit ko, meron pa silang ang daming sisterhood sa China. Yung lola niya, pinangalanan ng isang building sa China. Mawawala po yun eh. Lahat ng mga benefits nila na nagagaling sa China, mawawala dun sa bayan nilang Davao. Ha? Mawawala yan. Once nagsalita siya against the WPS, against China. Ha? Kaya wala, tahimik sila eh. Paano? Hawak sila sa leeg ng China. Meron silang tali ng aso ni Xi Jinping sa China. Yan. Yung bunganga niya, dinidikta ng mga inchik at ni Kibuloy. Akala nyo, yung mukha niyang yan? No, hindi ganyang ka-angel yan. Yan ang tignan yung pagmumukha niyan. Oh, mahiya naman kayo. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng presidente, ginawa kang caretaker despite of the ridicules that your family is throwing at him and his family. Pero ang presidente hindi na may personal, trabaho lang. Pero ikaw, na tanga, bubita, hindi na nag-isip, sumusuporta ka pa sa allegedly criminal na ito. Dinibitensahan mo pa? Nakita nyo naman ang violations ng SMNI? Nandun sa kanilang prangkisa yan? So, ibig sabihin, you gonna sweep it under the rug pag ikaw ang presidente? O kayo mga kababayan, ganun na lang bang ipapakitang halimbawa sa atin ng babaeng ito pag naging presidente siya? Na lahat ng pagkakamali, lahat ng ginawang katarantaduhan ng kaalyado niya, ng tumulong sa kanya, ay isisweep niya under the rug. O, nasaan yung pinagmamalaki ninyong mga didishit na kayo na kaya walang kinuhang ang Duterte na pera, hindi nanguha, hindi ng mga ganito para walang utang na loob. Ha? Para walang utang na loob. Ganon? Anong ginawa ni Duterte kay Quiboloy? Bakit hindi ka agad ni-review ng DOJ yung reklamo nung ginawang kahalayan di umano ni Quiboloy? Na dinismiss nyo sa Davao City yung prosecutor eh. Kaya umakyat yung bata. Kasi kung alam ng bata na matatalo siya, matatakot na siya, walang patutunguhan, hindi niya iaakyat yan sa DOJ. Hindi mo ba naisip yan, Tamilmil? Hindi ba yung pagsisweep under the rug? Yun na lang pag-question doon eh, yung didismiss ng kaso doon sa Davao, disadvantage na eh. Di ba? Kasi powerful si Quiboloy. Hindi ba yung pag-tanaw ng utang na loob? Tapos itinenggan nyo for how many years? Nung binuksan na, nagngangaw-ngaw kayo? Kayo ang hindi patas. Kayo ang hindi fair. Kayo ay talagang totoong tumatanaw ng utang na loob. Tapos sasabihin nyo, no, hindi tumanggap si Duterte ng ganito kasi ayaw nang mag-ganon ng utang na loob ng mga favors. Ginagawa nyo eh. Di ba, Robin? Ha? Bato? Kaibigan? Pagkaibigan, swept under the rug na, baski na nagkamali, ganon. Nasaan ang hustisya? Kala nyo malinis kayo ha? Bunganga nyo lang yon pero wala sa action nyo. Kaya nga sabi, action speaks louder than words, mga gunggong. Sa mga inyong imong ambisyon, mga tambaluslus na kayo. Kaya ngayon, yung inyong political capital, wala na. You try it, dude, sa 2025. Let's find out. No? Let's find out sa 2025. Siguro, may mga bulag pa rin boboto sa inyo, mga tanga, no? Na nabulag, binulag, na katulad ni Kibuloy.
mga mambubuladas, mga bulaan. Di ba? Nabudol tayo nito, si Tamil Mil. Ito ang napakalaking budol aside kay Wonderful Tonight. Bastos, traidor. Tapos ngiti-ngiti pa siya doon, sa arrival ng Pangulo, visit. Di ba? Kakaasar. Eto pa, mga kababayan, no? Tingnan natin sa impact leadership. Actually, naisama ko na to. Pero, these Solons are giving her a benefit of the doubt. Tingnan ninyo. Ito na, isama ko to si Representative Dimaporo, taga ano to ito yung isa, Muslim affairs siya, taga Mindanao yan, From what I heard and saw, BP was among the crowd talking to the people. We don't really know what her purpose is there. Benefit of the doubt. I would like to believe that her purpose is to at least neutralize the former president na huwag naman masyadong masipag yung banat kay Presidente Bongbong because she is still his cabinet secretary for education. Correct. Hindi lang yan. BP pa siya. Also, co-vice chair siya ng NTF-ELCAC. Eto pa. Naisama ko to pero reviewin lang natin para tumino sa isipan nyo. Hindi lang tayong bumabati ko sa kanya. Nakikita po yung galawan niya ng mga mambabatas. Sinisira niya ang political capital niya. Kaya yung ambisyon mo, naging tambaluslus ka, gaga. Yung ambisyon ng mga supporters ninyo, tambaluslus kayo. Ganyan. Sabi nito, si Haresco at Ortega, tulungan natin si Presidente Bongbong Marcos kasi napakaaga po ng politika. Correct. That's not a prayer rally. It is a political rally. Ayan, yung mga quote card nila, nabasa ko na to, hindi ko lang pinakita yung quote card sa inyo. Mabuti pa tong mga mambabatas na ito. They want to move forward. They want change. Sila Digong, change is coming. Gali. Kitang-kita ngayon yung kabahuan ninyo. Tayo nun, todo depensa sa kanila. Yung pala, mas masagwa pa kayo sa dilaw. Diba? Halatang halata, mga kababayan. Kaya sulat nyo sa wall of shame natin, isama nyo si Tamil Mil. Dumarami na po sila. Basta kumampi kay Quiboloy at Duterte, ekes. Dahil yan mga tuta. Mga Manchurian candidate po yan. Walang gagawing mabuti ang mga yan. Eto. Merong isang kawani ng gobyerno na gusto pong paimbestigahan at lumapit sa Supreme Court dun sa ginawa, sinabi ni Glenn Chong kay Atty. Lisa o kay FL. Ito po sa headline ng Philstar Global. Probe ex-lawmaker over disrespectful remarks versus First Lady. Hindi lang disrespectful yan. Threat po yan. Threat. Baka hindi lang sampa lang gawin niya nga kay kay FL Mala nyo magdala ng baril yan. Di ba? Kaya sabi ko sa isang vlog ko malayo ka pa lang, baka bumulagta ka na. Dahil markado ka. No? Markado ka, Glenn Chong. Ngayon, itong isang kawani ng gobyerno. An official of the Bureau of Immigration yesterday asked the Supreme Court to investigate and look into the possible disbarment. Yun, disbarment. Tulad nga ng sabi ko, kung si Secretary Gadon may nagreklamo sa Supreme Court dahil pinagmumura siya. Pinagmumura lang talaga siya. Dinisbar siya ito. Hindi nga minura, pero may threat. Sa First Lady pa. Kita nyo? Anong gagawin dyan ng Supreme Court? Supreme Court Justice, Chief Justice Gesmundo, what you gonna do? Threat ito. Diba? Kung sa Pangulo nangyari yan, huli na yan. Threatening na Di ba may ginawang ganyan si Duterte? Yung mga dilawan, mga kakampi daw ng pengs daw sila, I'm not accusing na talagang taga doon sila. Sinasabi lang ng mga dilawan, pengs daw sila, daw. Pero nung nahuli, iyak-iyak, pero alam ko pinatawad din siya. Di ba? Si Glenn Chong, attorney siya, alam niya yung sinabi niya. Anong immunity niya? Di ba? Alam niya yan. You threaten the First Lady. Pag nakita kita, sasampalin kita. Threat na yun anong gagawin dyan ng Mali ba to? Sinasabi ng BI na to?
na Bureau of Immigration. O ito siya, sino ba to? In a letter to Chief Justice Alexander Gesmundo, BI Deputy Commissioner Daniel Loogan said Chong's alleged remarks against Marcos were not only unethical but also violative of the Code of Professional Conduct for Lawyers. Malamang itong si BI Deputy Commissioner, lawyer ito, kaya alam niya. According to Luwagan, the remark was made during the recent prayer rally in support of Pastor Quiboloy. Quote, such reprehensible remarks not only demoralize the dignity of Attorney Lisa Araneta Marcos as the First Lady of our country but also reflect a disturbing attitude towards women in general. Correct. Maski na nga si Garin, binakbakan siya eh. Wala kang respeto sa kababaihan. Kaya ang tanong, bakla ka ba? Buti pa nga yung mga ibang bakla marunong rumispeto sa mga babae. Pero itong si Glenn Chong, walang respeto eh. Dahil sa galit niya, kaya ngayon, wala ka na. Ex ka na rin. Isama nyo na yan sa Wall of Shame. Ex yan. Si Harry Roque, ex yan. Si Attorney Vic Rodriguez, ex yan. Si Panelo, ex yan. Yan yung mga taong, destabilizer. Gustong pabagsakin ang gobyerno at iupo si Tamilmil kasi alam nila, delikado si Tamilmil sa 2028. Mawawala ang kanilang political ambition kasi mga tambaloslos sila. Dahil makakapal ang mukha nila, walang gamot po dun. This matter shall be thoroughly investigated by the appropriate authorities to warrant accountability and uphold the integrity of our legal profession. Huwag niyong i-delete yung video ni Glenn Chong, ha? Huwag kayong gamul. Mag-public apology ka. Pero maski na mag-public apology ka, ex ka pa rin. Member ka na ng mga X-Men. Hindi po yung X-Men na superpowers, kundi X-Men na ilalaglag sa inodoro. Eto pa. Dalawang mambabatas. Yung kanina, BI Deputy Commissioner Luwagan. Eto, dalawang mambabatas na. Nakapansin na sa'yo. Gago ka. Dapat nga, patawag nyo yan sa in aid of legislation. Malabo naman yata yun. No? Manila Bulletin. 2 Solons demand apology from Chong for threatening to slap First Lady. Good. I like it. Ito sila. 2 veteran members of the House of Representatives are demanding a public apology from former Biliran Lone District Representative Glenn Chong after he publicly threatened to slap the face of the First Lady. Angered and appalled by Chong's remarks were Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel and Surigao del Norte 2nd District, parehong taga Surigao pero del Sur at del Norte, si Representative Robert Barbers. Yes, I saw the video clip and I denounced his disrespect to the First Lady. We demand a public apology for Chong, from Chong yan. Pimentel's fellow Mindanaoan, Barbers of the National Party was just as offended by what he heard from Chong's mouth. That is conduct unbecoming of a gentleman. Women's Month pa naman ngayon. Chong should apologize, underscored Barbers, longtime chairman of the House Committee on Dangerous Drugs. Yan. Dalawa po sila. They are demanding an apology. Public apology. Doon ka! Kung saan mo sinagawa yan, sa Liwasang Bonifacio, mag-loudspeaker ka. Hinayupak ka. Diba? Napakabastos mo. Women's Month. Ganyan ka ba kabastos sa mga kababaihan? Pag hindi mo gusto yung mga ginagawa nila, hindi ayon sa iyong panuntunan, bastos ka, babastusin mo. Ay, hindi ka dapat ka-respeto. Remember, the idiom. Respect begets respect. Paano ka namin ire-respeto, Glenn Chong? Hindi nga kita binababoy dito, nire-respeto pa kitang hinayupak ka eh. Tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko, makita kita dito sa San Diego, diyan sa seafood, yung tug ko talaga ulo mo diyan kay Jose Rizal. Sabihin ko kay Jose Rizal, Sir, pwede bang ako na lang ang bumatok dito kasi wala ka namang kamay? Wala po, joke lang. Ribulto po kasi yung kayo naman. Wala naman talagang kamay yun. Kung si Kuya Danny, alam niya yung sinasabi ko. Ano lang yun O kaya batuhin ko ng bulok na kamatis. Bastos eh. Hindi ba kayo magngingit-ngit dyan? Ina ng bayan, ang First Lady.
Binababoy nyo na nga itsura eh. Sinasabi nyo yung butod-butod eh. Bakit? Alam nyo ba yung physical condition niya kung nararamdaman niya? Ha? Kung butod-butod pala siya, eh ano kayo? Eh di butod din kayo. Yun ang nanay natin eh. Di ba? Ina ng bayan niya. Binababoy nyo yung pangit-pangit niya. Ganyan. So what? So nakikita nyo lang yung physical appearance? Doon nyo nakikita yung beauty sa inyo sa physical appearance? Eh ano kayo? O kayo, magaganda at pogi, eh ano pangkalooban ninyo? Ha? Mas mabaho pa kayo sa bugoong, sa imburnal, yung pag-uugali ninyo. Tapos sasabihin nyo, makadiyos kayo. Kasama ka pa sa prayer rally, Glenchong. Tapos sinabi mong sasampalin. Eh kung ikayo kaya yung sampalin ng Diyos, o ngayon, yan ang karma mo. Dahil ayaw ng Diyos yung sinabi mo. Imbis na magmahalan, hindi. Hatred ka. So, baliwala ang prayer rally nyo. Kaya nga sabi ko, hindi katanggap-tanggap yung pagdadasal ninyo. Ang sabi nga nila, si Harry Roque, in-squill niya, yung mga nagrarally doon, na mga nandun, sumusuporta sa kanila, 8 days daw, hindi nag-alisan. Eh, pero sila, after nung time nila sa entablado, oras na, 1 o 2 oras, uwi na sila. Pero yung mga nandun, naiwan. Doon natutulog. Saan naliligo yan? Saan nagbabanyo yan? Pero sila umuwi sa sarili nilang bahay na di aircon. Sumasakay sa di aircon nilang sasakyan. Kumakain ng masasarap. Kasi nag-dinner pa sila eh. Sabi niya eh. Oh. Di ba? Sabi ni Harry Roque, panoorin niyo yung video niya. Hindi daw nagsiuwian yung iba dun. Nandun sila. In support of Quiboloy. Pero in support of Quiboloy, nakalagay, protect Sara, protect PRRD. Ano ba talaga? Para ba kay Quiboloy o para kay Sara at PRRD? O para sa inyo? So therefore, yung sinasabi niyong prayer rally, yung prayer ninyo, kung nagdasal man kayo doon, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dahil mga sinungaling kayo, mga bastos kayo, pinakita palalo ni Glenchong na talagang mga bastos kayo. Kaya hindi kalugod-lugod sa Diyos yung mga pinagdasal ninyo dahil pang sariling interest lang ang ginawa ninyo. Siniraan nyo pa yung gobyernong Marcos. Eh sabi ng Diyos, sundin ninyo ang inyong pamahalaan dahil ako ang nagtalaga dyan. Tapos kayo gusto nyong pabagsakin, eh ano kayo? Daig nyo pa ang mga Romans. Daig nyo pa ang mga Sadducees and Pharisees. Mga ulul. Gamitan ko ng ganun kasi prayer naman ang gusto nyo eh. Ipagdadasal ko, ako magdadasal, na sana tapikin ng Holy Spirit ang inyong mga utak at puso. Paliwanagan kayo ng Holy Spirit. At the same time, mahalin ninyo ang kapwa nyo. Hindi yung sasampalin ninyo, mumurahin ninyo, i-chastise ninyo, at uudyukan nyo yung mga nandun na sa baba ninyo na mga utok-utok na lusubin ng Malacanang. At isigaw, hustisya, sinungaling, bumaba ka na, huwag ka nang bumalik. Tapos si Tamilmin nandun, ngiti-ngiti siya doon, no? Shoot, shoot, shoot. 3 points, 3 points. Di ba? Yan, napansin na po, no? Ng mga mambabatas, hindi natin alam, hindi nila alam kung ano ba talaga. Kung ganun din lang naman pala, Tamilmil, eh mag-quit ka na lang as DepEd at co-vice chair ng NTFL ka. Maging opposition na lang kayo, create a new opposition kasi hindi rin kayo tatanggapin ng mga anti-Marcos na dilaw at pengs eh. Diba? Kung si Trillanes, sabi niya nga, patapusin na natin ang termine ng Pangulo, Bongbong Marcos. They better have, sabi nga nila, the junior kaysa kay Duterte. Eh ito nga, diba? Tuwang-tuwa nga ang kabataan party list ni Manuel na napirmahan yung kanyang inotor na bill na no permit, no exam, bawal na yun. Tingnan niya, doon sa previous vlog ko, sabi ko, walang kulay na. Walang political affiliation because this is just one form of government that only looks for the welfare of its nation and its citizen. Pero itong sila Duterte, makasarili. Pinagtatakpan ang mga kamalian ng mga kaalyado. Di po ba? O nasaan yung sinasabi nyo, wala, hindi naman tumanggap ng yan dito sa oligarko kanya dito. Kaya walang dapat i-favor. Gonggong.
Sinungaling! Big fat liar! Diba? Yan. Diba? Makakasirili, mga sinungaling, mga malakas mangbudol, traidor sa bayan, mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.